Sa isang gabi, bumagsak ng 1,000,000 beses ang presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Sa halagang ₱1, mabibili mo na ang Mount Fuji. Sa ₱2, mabibili mo na ang Wall Street sa Amerika. Pero ang pera ko lang ang hindi naapektuhan kahit kititing. At sa lahat ng ito, wala akong kaalam-alam. Ngayon, nasa isang blind date ako na inayos ni Mama. Diretsuhin na kita. Kung gusto mo akong pakasalan, kailangan mo ng bahay na hindi bababa sa 100 metro kwadrado. Isang kotseng panserbisyo. At dot na 50 sentimos. Ano? Si 50 sentimos. Nagbibiro ka ba? TSK. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Pulubi. Oy, teka, miss. Hay, hindi ba ako nagkamali ng dinig? Ha, sigurado ka bang 50 sentimos? 50 sentimos na dot, tama ang narinig mo. Gusto mo akong pakasalan. Ang dot na 50 sentimos ay hindi pwedeng kulangin kahit 1 sentimo. Alam kong malaki ang hinihingi kong dot. Pero pinalaki ako ng mga magulang ko ng buong hirap. Tusmar Yosef, 50 sentimos lang talaga ang dot. Baka naman buntis ka na. Hindi napigil ang nasabi ni Cheng Feng. Ikaw, anong pinagsasabi mo? HMP, kung hindi mo kayang ibigay, kalimutan mo na. Huwag kang mag-alala, hindi kita pagsasamantalahan. Ako na ang magbabayad ng kape ko. Sa susunod, kahit maglabas ka pa ng napakalaking dot na ₱1. At umiyak ka pa sa pagmamakaawa sa akin. Hinding-hindi ako papayag. Umiling si Cheng Feng. Pauwi na sana siya, para ipagpatuloy ang kanyang career bilang isang sikat na streamer na kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Pero biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Ah, hello, sino to? Hello po, si Mr. Cheng Feng po ba ito? Ah, ako nga, bakit po? Ah, ganito po kasi iyon. Yung in-order niyo pong Boeing 747 online ay dumating na sa Chindian City. Dahil masyadong mahalaga ang kargamento, kailangan po naming kumpirmahin sa inyo. Kung kailan po kayo pwedeng personal na pumirma para tanggapin ito. Ha, ano raw? Model lang naman ang binili ko, kailangan pa ba niyan? Hay nako, iwan nyo na lang sa pick-up station sa sentro, hindi ba pwede? Haha, naku sir, nagbibiro po kayo. Boeing 747 po ito, nako, kahit po anong mangyari, hindi po namin yan iiwan kung saan-saan lang. Kailangan po kayo mismo ang pumunta rito. Grabe, isang plastic model lang na ₱3 ang bili ko. Tapos kung ituring nyo, parang totoong eroplano. Hay, sige na. Saan ba yan? Ako na ang pupunta para kunin. Nandito po kami sa tarmac ng Chindian International Airport. Hihintayin po namin ang pagdating nyo. Pagkababa niya ng telepono, para makatipid, pumara agad ng bus si Cheng Feng papuntang airport. Manong, magkano po papuntang airport? Biglang tumahimik ang buong bus. Sobrang tahimik, lahat ng tao ay nakatitig sa kanya na para bang nakakita sila ng alien. Magkano raw? Ay ho, nanaginip ka ba ng gising? Hay, isa na namang biktima ng mga kwento tungkol sa mayamang CEO. Isang baliw na hindi na alam ang totoo sa hindi. HMP, ang mga kabataan talaga ngayon, ang kayabangan, mas matindi pa sa amoy ng paa. Kada magsalita, laging may kasamang piso. Binata, ay ho, huwag ka nang mangarap na mananalo ka sa loto. Yung mga napapanood sa TV na bigla ang yumayaman. Kahit ₱5 pa yan, kasinungalingan lahat yon. Oo nga, mag-aral kang mabuti, tapos maghanap ka ng trabaho. Kung ang sahod mo kada buwan ay umabot ng 2 sentimo, swerte na ang mga ninuno mo niyan. Habang naririnig ang boses ng mga tao, lalong naguluhan si Cheng Feng. Teka, hindi, ano bang problema ng mga taong ito ngayon? Ang dot kailangan lang 50 sentimos. Tapos sa pagsakay lang ng bus, pag-iinitan pa ako. ESK, nagsimulang mainis si Cheng Feng. HMP, nagagalit pa siya. Nakasuot lang ng damit galing bangkita. Bukang bibig ang ilang piso. Kahit ibenta ka pa namin, wala ka ring halaga. Sino ka ba talaga? Ang anak ng pinakamayaman sa lungsod ng Chindian. Kung wala kang pambayad ng pamasahe, bumaba ka na. Nang marinig ito, masamang tiningnan ni Cheng Feng ang lalaking nakasot. May sira ka ba sa ulo? Sumakay ako ng bus at nagtanong kung magkano, anong masama doon? Saka, mangangarap lang ako, ilang piso lang. Gaano ka ba kahirap? Nang sabihin niya ito, talagang nag-alab ang buong bus. Naku po, pakinggan ninyo, ang sabi niya, ilang piso lang daw. ₱1 yun, hindi 10 sentimo, at lalong hindi 1 sentimo. Ay ho, pakinggan mo, pwedeng mangarap, pero wag mong gawing katotohanan ang panaginip. Madaling masiraan ng bait, ilang piso lang naman yan. Tingnan mo nga yung suot niya. Kung makapaglabas yan kahit 1 piraso. Kakainin ko itong bus na sinasakyan natin. Habang pinapanood ang lahat na sunod-sunod siyang tinitira. Hindi mo maipinta ang saya sa mukha ng lalaking nakasot. Lalong lumaki ang ngiti sa mukha niya. Isang batang hindi pa nga tinutubuan ng bigete.
Hindi alam kung saan siya lulugar. Pinagawa ko lang kasi sa kasa ang mamahalin kong sasakyan ngayon. Kaya ako nag-bus. HMP, kung wala kang pera, tawagin mo kong tito. Bibigyan kita ng barya para pamasahe. Ang buwan ng sahod ni tito ay 25 sentimo lang naman. Walang tigil ang tawanan ng mga tao sa paligid. Litong-lito si Cheng Feng. Hay, ang gulo. Ano bang problema ng mga tao ngayon? Biglang may napagtanto si Cheng Feng. Siguradong kagagawan to ng system. Wow, grabe. Ang presyo ng mga bilihin sa mundong ito ay bumaba ng 1,000,000 beses. Kung ganoon, ako. Ibig sabihin ba nito, kasing yaman ko na ang isang bansa? Hihihi, ang ganda talaga ng babae sa blind date kanina. Paiikutin ko ang mundo niya gamit ang pera ko. At pagkatapos, hehe, alam na. Nagwawala na ang imahinasyon ko sa isip ko. Hindi ko na tuloy napapansin ang nangyayari sa paligid. Ay ho, aalis ka ba dyan o hindi? Kung hindi, bumaba ka na lang. Teka, nagtatanong lang ako kung ilang piso. Nababaliw na ba kayo? Ay ho, kanina ka pa tanong ng tanong kung ilang piso. Oh, sige, ganito na lang. Kung makakapaglabas ka ng ilang piso. Kung makakapaglabas ka ng kahit ilang barya dyan. Tatawagin kitang papa, dito mismo, ano sa tingin mo? Inilabas ni Cheng Feng ang pera. Nagulantang ang lahat. Casual na inilabas ni Cheng Feng ang 4 na barya. Inihagis ni Cheng Feng ang mga barya sa ere. Muling nahulog ang mga barya mula sa ere. Gumawa ito ng kalansing sa kanyang kamay. Tulala ang lahat, hindi ba't 1 yuan lang yan? Kailangan bang magkaganito dahil lang sa pera? Ah, ang kintab na yan. Totoong pera, 4 na buong yuan. Diyos ko, ang kintab at ang itsura. Tama, totoong 1 yuan nga. Imposible. Paanong posible yan? 4 na yuan yun. Paano mo yan nailalabas ng ganoon kadali? Hey, oh, ano? Hindi naman peke, di ba? Naglaro si Cheng Feng sa paghahagis ng barya sa ere. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok. Sinusundan ang bawat galaw ng barya. Natatakot na baka mahulog ito sa lupa at masira. Sumabay sa kaba. Sinalo ni Cheng Feng ang barya gamit ang isang kamay. At casual na isinilid sa kanyang bulsa. Parang dinudukot ang puso ng mga tao sa sobrang sakit. Naku po, napakawaldas talaga. Paano kung nahulog sa sahig? Paano kung magisgasan o mabangga, anong gagawin? Oo nga, paano kung aksidenteng nahulog sa kanal? Kung may anak akong ganyan. Ako, sisakailan ko siya. Karapat-dapat ka ba? Sa isang tingin pa lang, halatang mayaman na yan. Kuya, naghahanap ka ba ng syota? Ako ang campus belle ng Chindion. 50 sentimos lang ang dote. Kahit ako pa ang magbayad, ayos lang. Ako, birhen pa kaya ako? Managinip ka. Sa isang tingin pa lang, halatang hindi ka na original. Ay ikaw, hoy. Sino yung nagsabi kanina na tatawaging daddy, kung totoo? Pagkasabi nito, namutla ang mukha ng lalaking nakasot. Hindi malaman ang gagawin. Pero nang mapansin niya ang umbok sa bulsa ni Cheng Feng, ang hiya sa kanyang mga mata ay agad napalitan ng kasakiman. Teka, kung hindi niya talaga papansinin ang agwat ng aming edad, at magkaroon ako ng isang mayamang daddy, hindi na rin ako lugi. Tingnan mo nga yung itsura niyang inosente. Kung magiging anak-anakan, niya ako. Kung magiging, baka sakali. Baka ibigay niya sa akin agad yung 4 na piso sa bulsa niya. Baka ibigay niya sa akin lahat ng 4 na piso niya. Daddy, ako po si Gangzi. Pwede niyo po akong tawaging Ganga. Lumayas ka, Kadiri. Habang tinitingnan ng mga taong ito na parang nababaliw. Nakumpirma ni Cheng Feng, na bumagsak na talaga ang presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Kung ganoon, siya ngayon, ay kasing yaman na ng isang bansa. HMM. Teka, kung malaman ni Ruyan na naging milyonaryo ako, siguradong maghahabol siya sa akin. Hahaha. Ay, oo nga pala. Itong model airplane, ay birthday gift para sa magiging bayaw ko. Hindi pwedeng magkaproblema to. Nagmamadaling sumakay ng taxi si Cheng Feng papuntang airport. Si Liu Ruyan ang goddess ni Cheng Feng noong college. 3 taon na siyang nanliligaw dito. At itong bayaw niya ang palaging tumutulong sa kanya. Naging galante si Cheng Feng sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, binuksan ni Cheng Feng ang pinto ng kotse. Pumasok siya sa airport lobby. Tatawagan na sana niya ang numero ng customer service na nakausap niya kanina. Pero biglang tumunog ang phone niya. Nang tingnan niya ang screen, nakita niyang ang tumatawag ay ang goddess niyang si Liu Ruyan. Agad na excite si Cheng Feng. Dahil sa bigla niyang pagyaman. Gusto niya agad magpasikat sa harap ng goddess niya. Hehe, hello, babe. Inihanda ko na ang birthday gift para kay Xiaowei. Nasaan ka? Huwag mo kong tawaging babe. Nasa tarmac ako. Pumunta ka rito. May sasabihin ako sa'yo. Ha? Nasa Chindian Airport ako. Anong kailangan mo? Ha? Bakit nandito ka rin sa airport? Inis na sabi ni Liu Ruyan. Maghanap ka muna ng isang staff. At sabihin mo sa kanya na dalhin ka sa helipad. Sabihin mong utos ni Manager Wang.
Medyo nagtaka si Cheng Feng. Pumunta siya sa service area. Binanggit niya ang pangalan ni Manager Wang. Mabilis siyang nakapasok sa lugar kung saan nakaparada ang mga helicopter. Nakita niya si Liu Ruyan. Kasama ang kapatid nitong si Yang Wei. Si Yang Wei naman, walang tigil sa pagtingin at pagsuri. Sa helicopter na nasa harap niya. Cool. Ang ganda ng forma. Private plane to. Sobrang astig. Ang angas. Ruyan. Nandito ka rin pala. Xiao Wei. Sakto. HMP. Huwag mo akong hawakan. Cheng Feng. Maghiwalay na tayo. Huwag kang ang magbiro. Hindi ba't kaarawan ni Weiwei ngayon? Sinong nakikipagbiroan sa'yo? Hindi ka karapat-dapat sa akin. Gets mo? Lebuha. Tama na. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Maghiwalay na tayo. Hindi na malaya ni Cheng Feng. Nahinigpitan ang hawak sa 4 na barya sa kanyang bulsa. Nanlamig ang kanyang tingin. Bigyan mo ako ng dahilan. Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Anong mabuti roon? 3 taon ka nang kasama ng ate ko. Pero kahit isang lipstick lang, ang dami mo pang arte. Tapos sa tingin mo karapat-dapat kang maging bayaw ko. Weiwei, ikaw. Habang tinitingnan niya, si Yang Wei, na tinuring niyang parang tunay na kapatid. Naramdaman ni Cheng Feng ang tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Napahinto siya sa galit. Tama si Weiwei. Hindi siya karapat-dapat pakasalan ng ate mo. Narinig ni Cheng Feng ang boses at lumingon. Nakita niya mula sa helicopter na biglang tumalon pababa ang isang lalaki. Isang lalaking nasa katanghalian na ang edad, mga 30 taong gulang. At sanay na niyakap si Liu Ruyan. Para manginis, si Yang Wei ay sinaman ng tingin si Cheng Feng. Bayaw, sa wakas, dumating na rin po kayo. Hey, sino ka? Ako ang manager ng airline company na ito. Siya rin ang boyfriend ngayon ni Ruyan. Nakikita mo ba tong eroplano? Sa akin to. Weiwei, masaya si Bayaw ngayon. Bibigyan kita ng malaking angpaw. Gastusin mo, wag mong tipirin. Tipirin. Grabe. 1 sentimo. Salamat, Bayaw. Ang galante ni Bayaw. Nakita mo yon, si Bayaw, isang galaw lang, 1 sentimong kayamanan agad. Kahit mag-ipon ka buong buhay mo, hindi mo makukuha ang halagang yan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Cheng Feng na sobrang katawa-tawa ng lahat. TSK. 1 sentimo lang, ganyan na sila kasaya. Kung ihahagis ko tong 4 na piso sa bulsa ko sa mukha nila. Hindi ba sila mamamatay sa gulat niyan? Hoy, bata, kung alam mo ang makabubuti sa'yo, umalis ka na. Kundi, tatawag ako ng sekyo para ipakaladkad ka palabas. Umalis ka na, huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Inaabala mo ang pagsakay ng ate ko sa private plane niya. Habang tinitingnan ng grupo ng mga piasong ito. Isang mapanuksong tingin ang gumuhit sa mga mata ni Cheng Feng. Nakakatakot ang lalim ng boses niya. HMP, sige, sana lang hindi kayo magsisi. Liu Ruyan, Yang Wei, kayong dalawang walang utang na loob. Magsisisi kayo, wag na wag kayong lalapit sa akin para humingi ng tulong. Humingi ng tulong sa'yo, sa isang tulad mong game booster lang. Makinig kang mabuti, ang taunang sahod ko ay 1 buong piso. Itong Robinson R44, 3 piso lang ang kabuoang bayad. Isang hibla lang ng buhok sa binti ko, mas makapal pa sa baywang mo. Anong panama mo sakin? Sabi ni G. Boda habang nagsasalita. Sabay kurot sa pisngi ni Liu Ruyan. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Ganyan na ba kaina ang loob mo? HMP, 3 yuan. Itong 4 na barya sa bulsa ko. Sapat na sigurong pambili ng buong airport. Anong ingay yan? Hindi nyo ba alam na may darating na napaka-importanteng bisita? Nang marinig ang mga salitang iyon, napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Nakita nila ang isang lalaking naka-professional attire, na may salamin na itim ang frame, na papalapit sa kanila. Habang tinitingnan ng lalaking papalapit, bakas ang inis sa mukha ni Yang Wei. Sino ka ba? Bakit ka nangingialam? Hindi pa niya natatapos ang sinasabi. Mabilis na tinakpan ni G. Boda ang kanyang bibig. Tila natarantang hinarap niya ang lalaki. Boss Chen, bakit po kayo nandito? Kaibigan ko po siya. Aalisin ko na po siya. Agad-agad po, habang pinapanood ang kanina'y napakayabang na si G. Boda. Na ngayon ay parang isang hamak na alila. Isang salita lang niya, kailangan na nating umalis na parang basang sisiw. Ano kayang estado sa buhay ng lalaking to? Pati si G. Boda na malaki ang kinikita ay ganito katapat sa kanya. Gaano kaya kayaman ng lalaking ito? 50 milyon o 100 milyon? Hehe, kung makakakapit ako sa kanya. Kailangan ko pa bang magtiis kay G. Boda? Sa isang iglap, ang tingin ni Liu Ruyan kay G. Boda ay biglang bumagsak ng husto. Teka, sino kaya yung bigating tao na tinutukoy ng lalaking yun? Para personal siyang salubungin ng isang taong ganito kapangyarihan. Habang hinihila ni G. Boda si Liu Ruyan. Nang paalis na ang magkapatid,
Napansin si Cheng Feng na may pagtataka habang nakatingin kay Cheng Chuang. Hoy, apat mata. Teka, parang pamilyar ang boses mo. Nagkita na ba tayo dati? Pagkasabi nyon, biglang tumahimik ang lahat. Halos lumipad ang kaluluwa ni G. Boda sa takot. Sumugod siya at pilit na hinayla si Cheng Feng. Parang pamilyar talaga ang boses ng taong to. Saan ko nga ba to narinig? Ano bang pinagsasasabi mo? Si Manager Chen. Paanong makikipag-ugnayan sa isang ordinaryong taong tulad mo? Cheng Feng, huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung may problema, sa labas natin pag-usapan. Kalmado lang silang tiningnan ni Cheng Feng, na may tono ng pagwawalang bahala. Bakit? Natatakot ka bang may masabi ako? Pagkasabi niya noon, sumama agad ang mukha ni G. Boda. Dahil total, may pangalan din siyang inaalagaan. Sige na, gusto mo lang namang samantalahin to para makakuha ng pera, di ba? Sige, pagbibigyan kita. Paglabas natin, bibigyan kita ng 50 sentimo. Pagkasabi noon, hinayla ni G. Boda si Cheng Feng para umalis na. Pero nalaman niyang parang bato si Cheng Feng na hindi matinag. Piso, bibigyan kita ng napakalaking halaga, 1 piso. Kalahating buwan ko ng sahod yan. Huwag ka namang masyadong ganid. Nang akmang tatawag na ng sekyo si G. Boda, biglang may naalala si Cheng Chuang. At nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Cheng Feng. Nagsimulang bumilis ang paghinga niya. Siya nga, ang boses na to, hindi ba't ito yung sa lalaking sumagot ng telepono kaninang umaga? Ibig sabihin, siya ay. Agad na huminga ng malalim si Cheng Chuang. Para pakalmayan ang kanyang sarili. Bitawan mo siya, sigaw ni Cheng Chuang. Biglang nagulat si G. Boda. Habang pinagmamasdan ang paglapit ni Cheng Chuang. Bahagyang kinabahan si G. Boda. Itong si General Manager Chen. Hindi man lang pinansin ni Cheng Chuang si G. Boda. Mabilis siyang lumapit sa harapan ni Cheng Feng. At yumuko ng 90 degrees. Excuse me po, kayo po ba si Mr. Cheng Feng? Sa isang iglap, lahat ay natahimik. Napanganga sina Liu Ruyan at Yang Wei. Para silang nakakita ng alien. Ako nga, ikaw si. Naalala ko na. Ikaw yung delivery boy na tumawag sa akin kaninang umaga, di ba? Tumahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Ito ang tagapagmana ng Chinhang Group. Si General Manager Chen. Anong delivery boy? HMM. Ang tagapagmana mismo ang nagde-deliver. Ganito na ba talaga ka-competitive ang service industry ngayon? General Manager Chen, siguradong nagkakamali po kayo ng tao. Isa lang siyang hamak na talunan. Noong kami pa, kahit lipstick hindi niya ako mabilhan. Paanong magiging VIP niyo ang isang tulad niya? Hoy, itapon niyo na yan palabas. Palabasin. Huwag ninyong hayaang madumihan ang paningin ni General Manager Chen. Subukan niyong galawin siya. Ang sigaw ni Cheng Chuang ay puno ng autoridad. Sa isang sigaw niya lang, natulala ang magkapatid. Idilat ninyo ang mga mata ninyo at tingnang mabuti. Yung Boeing 747 na kalalapag lang. Inayaran niya ni Mr. Cheng Feng ng buo. Tumingin ang lahat sa direksyong itinuro niya. Ang dambuhalang eroplano ay kumikinang sa ilalim ng araw na parang ginto. Sa tabi nito, ang helicopter ay mukha lang laruan. Boeing 747. Yan yung eroplanong sobrang mahal na nagkakahalaga ng 3,000 yuan, di ba? 3,000. Kahit ibenta ka pa, kulang pa yan sa barya niyan. Paano niya naman yan mabibili? Nang halos hindi na makahinga sa gulat ang lahat. Napakamot ng ulo si Cheng Feng. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Teka, bossing. Baka nagkakamali ka. Ang binili ko, model airplane lang. Pangregalo sa birthday ng bayaw ko. Nang marinig iyon, para bang nabuhayan ng loob si Liu Ruyan. Agad na napalitan ng pangungutya ang takot sa mukha niya. Ha. Sabi ko na nga ba, Manager Chen, narinig niyo ba yun? Siya na mismo ang umamin. Isang walang kwentang model lang pala. HMP. Muntik na niya tayong maloko. HMM. Mr. Cheng Feng. Paki-presente po. Ang order details. Walang pakialam na iniabot ni Cheng Feng ang kanyang cellphone. Sinulyapan ito ni Cheng Chuang. Agad nanlaki ang mga mata niya. At bigla siyang napatingala. Kumpirmado, walang pagkakamali. Ito ay isang Boeing 747. At totoong binayaran ito ng buo ni Mr. Cheng Feng. Ang kumpirmasyong iyon, ang tuluyang nagpatulala sa magkapatid na Liu Ruyan. Imposible, siya. Saan siya kumuha ng ganoong kalaking pera? Patay, 3,210 yun. Ang buong halaga ng Chinhang Group ay 50,000 lang. Naku po, ang malas naman. Nakita ko kasi noon, 3,210 lang ang benta dyan. Akala ko high quality replica lang. Bakit naman totoong eroplano ang ipinadala nila? Natigilan ang lahat. Nako, ang laki-laking bagay nito. Hindi ko naman alam paandarin to. Aabala lang sa bahay at sasakop ng espasyo. Kung alam ko lang na totoo pala to, hindi ko na sana binili.
Mas praktikal pa sana kung modelo na lang. Pakinggan nyo nga, salita ba yan ng matinong tao? Halos mamatay na sa inis si G-Boda. May totoong eroplano na nga, ayaw pa. Ano bang klaseng pag-iisip yan ng isang bilyonaryo? Lintik na Liu Ruyan to, pinahamak ako. Tinitigan ng masama ni G-Boda si Liu Ruyan. Gusto niya itong sakalin hanggang mamatay. Para namang nawala sa sarili si Liu Ruyan. Walang tigil siyang bumubulong. Peke yan, peke yan. Hindi ako naniniwala, haha, Mr. Cheng Feng. Napakabiro niyo naman po. Ayos na po ang lahat ng papeles. Gusto niyo po bang akyatin para i-check? Hay, huwag na, huwag na. Tinatamad akong gumalaw. Ilang libong yuan lang namang laruan yan. Ano pa bang kailangang i-check dyan? Halos hindi na makahinga si Chen Chuang. Ilang libong yuan lang na laruan. Boeing 747 kaya to. Nakakita na ako ng mayabang. Pero hindi pa ako nakakakita ng ganito kayabang. Ito ang tunay na taong walang pakialam sa pera. Sa sandaling iyon, isang magandang babae na nakasuot ng slim fit na suit. Ang tumakbo papalapit habang humihingal. CEO Chen, dala ko na po ang transfer contract na hiningi ninyo. Mr. Cheng, pakitingnan po, kung wala namang problema. Pumirma lang po kayo rito sa ibaba. At itong Boeing 747 ay magiging sa inyo na. Habang tinitingnan ng kontratang inabot ni Chen Chuang. Mabilis lang itong sinulyapan ni Cheng Feng. At isinulat na ang kanyang pangalan. Hay, sige na nga. Mahirap din kasi kung isasauli pa. Tatanggapin ko na lang. Dahil kung isasauli pa, may isip mo pa lang kung gaano ito kaabala. Congratulations, Mr. Cheng. Ang Boeing 747 na ito ay opisyal nang sa inyo. Habang pinapakinggan ang sinabi ni Chen Chuang, sa wakas ay natauhan na rin ang kanina patulalang si Liu Ruyan. Imposible, sinungaling. Cheng Feng, isa kang manloloko. Ito ay plano mo, di ba? Siguradong niloloko mo lang ako. Gusto mong pagsisihin ako, tama ba? G-Boda, hindi naman talaga siya ang general manager ng kumpanya nyo. Tama ba? Nagkamali ka lang ng sinabi kanina, di ba? Si Liu Ruyan ay parang nasisiraan ng bait. Hinawakan niya ang kwelyo ni G-Boda. At walang tigil na inalag ang kanyang katawan. Malinaw na, hindi niya matanggap ang lahat ng ito. Bakit? Bakit pagkaalis ko, bigla ka na lang naging ganito? Bumili ka kaagad ng eroplano. Isang eroplano na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Sapat na yun para mabuhay ang isang ordinaryong tao nang walang inaalala habang buhay. At kung makabili ka ng eroplano, parang balewala lang sayo. Siguradong mas marami ka pang pera. Kung ako pa rin ang girlfriend mo, siguradong ibibili mo ako ng mamahaling sasakyan. Patitirahin sa mansyon, at bibilhan ng kung ano-anong luxury items. Hindi ko to matanggap. Ang ginawa ni Liu Ruyan ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Agad na nang itim sa galit at hiya ang mukha ni G-Boda. Noong una, umaasa pa siyang. Nakalimutan na siya ni Cheng Feng. Pero dahil sa ginawang eksena ni Liu Ruyan, siya na naman ang naging sentro ng atensyon. Mahirap para kay Cheng Feng na hindi siya mapansin. Baliw kang babae ka, bitiwan mo ako. Huwag kang mag-iskandalo rito. Nakitang nagwawala pa rin si Liu Ruyan. Diretsong sinampal siya ni G-Boda sa mukha. Isang napakalakas na sampal. Namula ang pisngi ni Liu Ruyan dahil sa marka ng kamay. Ha ha ha. Talagang sinampal mo ako. Nang matauhan si Liu Ruyan. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay G-Boda. Pero halatang hindi siya hahayaan ni G-Boda. Tinitigan lang niya ng masama si Liu Ruyan. Tumahimik ka, magsalita ka pa, at pagsisisihan mo ang gagawin ko sa'yo. Pagkatapos ay kinuskos ni G-Boda ang kanyang mga kamay. Nahihiya siyang tumingin sa mga taong naroroon. Hihihi. Pasensya na po. Bigla na lang kasi siyang nagwala. Natakot lang ako na baka may masaktan siya sa inyo. Ipapalabas ko na sila. Pagkasabi nito, sumigaw siya sa malayo. Security. Hindi. Huwag ninyong gawin ito. Tama, si Cheng Feng. Sobrang yaman niya. Nakabili pa nga siya ng Boeing 747. Siguradong matutulungan niya tayong hindi mapalayas, di ba? Kailangan ko lang siyang pakiusapan. Hindi lang tayo makakapanatili. Makakapunta pa tayo sa cockpit ng Boeing 747. Baka sakaling magkabalikan pa sila. Pwede ko pang hingin ang eroplanong ito bilang dote. Sa isiping iyon, nag-alab ang puso ni Yang Wei. Patakbo siyang lumapit kay Cheng Feng. Kuya Cheng, palalayasin daw nila kami ng ate ko. Pakiusap, tulungan mo kaming makiusap sa kanila. Habang nagsasalita, ay inuuga pa ang braso ni Cheng Feng. Dahil sa lakas ng paguga, ang kamay ni Cheng Feng na dating nasa bulsa niya, ay biglang napalabas. Kasama nitong lumabas ang 4 na barya. Biglang natigilan ang lahat, para bang huminto ang oras. Ang mga mata ng lahat, ay matalim na nakatitig sa sahig. Doon sa 4 na kumikinang na barya. Napigil ang kanilang paghinga. Ang kintab na iyon, tunay na 1 piso. Diyos ko, 4 na buong piso. At basta-basta lang niyang binubulsa. Nagdadala ng ganito kalaking halaga. Ito ang tunay na bigatin.
Habang nakatingin si Yang Wei sa mga barya sa sahig, namumula ang kanyang mga mata na parang sa kuneho. Halos tumulo na ang laway niya sa sobrang kasakiman. Pera, totoong pera. Ang isang pisong nakikita lang sa TV. Bayaw, kapag tinulungan mo ako, hahayaan kong magkabati kayo ng ate ko. Hahayaan kong magkabati kayo. Bayaw, halika rito at humingi ka ng tawad sa ate ko. 4 na piso kaya yan. At bakit naman? Dahil mahal mo ang ate ko. Ibigay mo lang sa akin itong 4 na piso bilang dote. Papayagan ko na kayong magkabalikan. Ano sa tingin mo? Sulit di ba? Ate, bilisin mo. 4 na pisong dote yan. Oo. Doon lang tila nagising sa katotohanan si Liu Ruyan. Inayos niya ang kanyang buhok, at patakbong lumapit kay Cheng Feng. Cheng baby ko, alam kong nagkamali ako. Bati na tayo, please. Kasalanan lahat ito ng gagong si Jibo, niloko niya ako. Sa totoo lang, ikaw lang talaga ang nasa puso ko. Magbati na tayo. Sasama ako sa'yo pauwi ngayong gabi. Oo, Kuya Cheng. Alam na ng ate ko na nagkamali siya. Niloko tayong dalawa ng lalaking iyon. Alam na naming dalawa ngayon na mali kami. Magbati na kayo. Bumalik na tayo sa dati. Pinapanood ang pag-arte ng 2 taong ito na walang utang na loob. Umatras ng isang hakbang si Cheng Feng. Pinagpaigan ng kanyang manggas ng may pandidiri. Hay, ang taong walang utang na loob ay mananatiling walang utang na loob. Nakalimutan mo na ba ang 1 sentimo na ibinigay niya sa iyo noon? Di ba't tinatawag mo pa siyang bayaw? Anong kailangan ninyo sa isang talunang tulad ko ngayon? Habang nakikinig sa mapanuyang mga salita ni Cheng Feng, natigilan silang dalawa. Sa isang saglit, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, dumating na ang 2 security guard ng airport. Tuwang-tuwa si Jiboda. Bilis. Palabasin ninyo silang dalawa. Huwag ninyong hayaang madumihan ang paningin ni Mr. Cheng. Nang marinig ito, pareho silang napatingin kay Chen Chuang. Nang marinig iyon, hindi na sila ng ahas gumawa ng gulo. Medyo naiinip na si Jiboda. Ano pang tinatayo-tayo ninyo dyan? Bilisan ninyo at palabasin na sila. Hindi ninyo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Nang marinig ito, nagkatinginan ng 4 na security guard. At akma na sanang hihilahin paalis ang magkapatid na Liu Ruyan. Ayoko, nahirapan akong makarating dito. Hindi pa ako nakakasakay sa helicopter. Hindi ko pa nakikita ang cockpit ng Boeing 747. Patuloy sa pag-atres si Yang Wei. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa isang helicopter sa gilid. Pero paano naman siya mananalo laban sa mga sinanay na security guard? Sa isang iglap, napabagsak na siya sa sahig. Binitbit siya ng 2 guard habang naglalakad palagpas kay Cheng Feng. Habang abala pa sa pagiging kampante si Jiboda, may isang boses na narinig. Teka, nagulat si Jiboda sa kanyang narinig. Parang robot siyang lumingon kay Chen Chuang. Nakita niyang matalim na nakatitig si Chen Chuang kay Jiboda. May isa pa palang basura dito. Dapat ding itapon palabas. Nang marinig iyon ni Jiboda, pinagpawisan siya ng malamig. Pilit na ngumiti si Jiboda at sinabing, Sir Chen, nagbibiro lang po kayo, di ba? Manager po ako dito. Anong ibig sabihin nito? HMP. Sa pagkakaalam ko, Manager G, may asawa ka ng tao, tama? Sinisira mo ang reputasyon ng kumpanya. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Oo, tanggal ka na. May asawa po ako, manager po ako, kami po ni. Tama na. Maliit lang ang aming airline company. Hindi ka namin kayang alagaan dito. Umalis ka na. Nang marinig iyon, agad na namutla ang mukha ni Jiboda. Ang mga salita ni Chen Chuang ay malinaw na nangangahulugang tinatanggal na siya. Wala na siyang nagawa kundi ang lumuhad sa sahig. Sir Chen, alam ko pong nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Tumingin si Jiboda kay Cheng Feng. Mr. Cheng, hindi ko po talaga alam na girlfriend niyo siya. Kung alam ko lang po, kahit bigyan niyo pa ako ng 10,000 lakas ng loob, hindi ko po magagawang agawin siya mula sa inyo. Patuloy pa rin nagmakaawa si Jiboda. Nakita ni Chen Chuang, ang pagkainip sa mga mata ni Cheng Feng. Kaya agad siyang kumumpas. Kalag ka rin yan palabas. Opo, si Jiboda ay parang baboy na kinakatay. Habang sumisigaw, kinaladkad si Ji palayo. Sa wakas, tumahimik na rin ang mundo. Ay nako, sa wakas, tahimik na. Yumuko si Cheng Feng. Dahan-dahan niyang pinulot ang 4 na barya sa sahig. Akala ko pa naman ang isang super yamang tulad nyo ay hindi napapansinin ang ganito kaliit na halaga. Alam mo, kahit gaano kaliit, may halaga pa rin yan. Habang sinasabi ito, basta nalang kinuha ni Cheng Feng ang 4 na barya at inihagis sa ere, saka sinalo ng walang kahirap-hirap. Ang babaeng sekretarya sa gilid ay halos atakihin sa puso sa kaba habang nanunood. Sinusundan ng kanyang mga mata ang paglipad ng mga barya. Diyos ko, 4 na piso yun, napakalaking halaga na nun. Paano kung hindi niya nasalo? Paano kung nahulog sa kanal?
Ano nang gagawin niya? Yung mga mayayamang nakita ko dati. Kung magtapon ng pera, parang mga biglang yaman. Hindi katulad niya. Casual lang na pinaglalaroan ang ilang barya. Para lang siyang naglalaro ng holen. Itong pagiging kampante at relax niya. Sobrang astig. Ganito ba ang dating ng isang totoong bigatin? Simple pero elegante, may dating. Punong-puno ng pagkamaharlika. Ganito ba ang mga galing sa malalaking pamilya? Medyo kinakabahan din si Chen Xian. Pero hindi siya katulad ng babaeng naka-casual suit. Sinulyapan niya lang si Cheng Feng. Kanina lang, bumili siya ng eroplano sa halagang 3,210 piso, ni hindi man lang kumurap. Pero ngayon, para sa 4 na piso, ang kuripot niya. Pagkasabi nun, natigilan ng sekretaryang naka-casual suit. Dahil wala siya roon kanina sa simula, kaya hindi niya alam ang tungkol sa pagbili ni Cheng Feng ng eroplano. Sa pagkakaalam niya, ang paghahagis ng mga baryang gawa sa jade ay ang sukdulan na ng pagpapasikat sa yaman. Hindi ko akalain na may mas wild pa palang galawan. Bumili lang ng model, naging totoong eroplano pa. Ganito ba talaga ang kakaibang trip ng mga mayayaman? Nang marinig ito, umiling si Cheng Feng, na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ha, sige na, huwag mo na akong asarin. Salamat nga pala para sa araw na to, ha? Tinulungan mo akong mailabas itong sama ng loob ko. Hindi ka naman lalapit kung wala kang kailangan. Ang isang young Master Chen, nagpapakumbaba ng ganito. Siguradong may kailangan ka sa akin, no? Diretsuhin mo na, ha ha ha. Ganoon ba kaalata? Sobrang halata. Sige na nga. Kain muna tayo. Mag-usap tayo habang kumakain. Sakay. Paglipat ng eksena, nakaupo na ang dalawa sa isang mamahaling coffee shop. Oh, sige. Pwede mo nang sabihin ngayon, di ba? SSS, yung Boeing 747. Anong plano mong gawin doon? Hay, ano pa bang magagawa ko? Hayaan lang na nakatambak doon. Ni hindi nga ako marunong magpalipad niyan. Gawin na lang malaking display. Maganda rin namang tingnan. Isang napakalaking display piece. Isang eroplanong nagkakahalaga ng 3,210 piso, para lang tingnan. Nako, wala na. Tapos na ang usapan. Ang ibig kong sabihin, dahil nakatenga lang din naman yan. Bakit hindi mo na lang iparenta sa amin sa Chin Airlines? Ang presyo, madali lang nating mapag-uusapan. Ha, renta. Isang airline company na tulad nyo, kinakapos pa rin ang eroplano. Kulang ang airline nyo. Sobra-sobra. Huwag mong tingnan na may 20 eroplano ang Chin Airlines namin. Pamporma lang yun lahat. Tuldok. 20 eroplano. Kung 6,000 bawat isa. Bale 120,000 lang yan, di ba? Ganyang kaliit na halaga, hindi nyo kayang ilabas. Yung mga salitang barya lang ang 120,000. Parang binagsakan ng ladrilyo sa ulo ni Cheng Chuang. Muntik na niyang may buga ang iniinom niyang kape. Boss naman, akala mo ba lahat ng tao katulad mo na bale wala lang ang pera? Akala mo ba kahit yung mga pinakamalalaking airline, basta-basta na lang sa pera? Iilan lang ang kayang bumili ng eroplano ng cash. Karamihan, umuupa lang din sa mga bangko. Masyadong mahal ang karamihan sa mga eroplano kaya inuupahan lang. Nagpapakamatay na kami sa trabaho sa loob ng 1 taon. Pero yung kita namin, hindi pa sapat pambili ng isang pakpak ng eroplano. Ganyan ba kayo kahirap sa airline company nyo? Kahit eroplano na libo-libo lang ang halaga, hindi nyo pa mabibili. Bakit pa kayo nagkumpanya? Mabuti pa umuwi na lang kayo at magsaka. Napahawak si Chen Chuang sa dibdib niya. Pakiramdam niya, aatakihin na siya sa puso. Pakinggan mo nga, salita ba yan ng matinong tao? Hindi makabili ng eroplanong libo-libo lang ang halaga. Magsaka na lang daw. Ganito ba talaga ang agwat ng mga tao sa isa't isa? Hay, teka, sandali, ay compute ko nga. So ibig sabihin, yung Chin Airlines nyo, na may libo-libong empleyado, na nagpapakamatay sa trabaho sa loob ng 1 taon, hindi man lang kumikita ng 3,210 piso. Ay, tama ka, Diyos ko, yung isang buwang sahod na binibigay ng system ko. Kayang-kaya ng bilhin ang buong kumpanya nyo. At may sukli pa, sobrang kaawa-awa naman ninyo. So, Mr. Cheng, ang ibig niyong sabihin ay, oo naman, ipaparenta ko. Mangangalawang lang yan kung nakatenga lang, di ba? Mas mabuting iparenta para kumita ng konting panggastos para sa kontrata, di ba? Napakaganda niyan. Tungkol sa mga tuntunin ng pag-upa. Karaniwan naming ginagamit ang paraan ng financial lease. Ang balik ng kita ay kada quarter. Teka, sandali. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na lang sa akin ng diretsahan. Magkano ang netong kikitain ng eroplanong to sa 1 taon? Yung bawas na ang maintenance at gasolina. Sa 1 taon, kikita siguro yan ng mga 300. Anong sabi mo? 300. 3,210 ang binayad ko sa eroplanong to.
Aabutin ng 10 taon bago ako makabawi sa puhunan. Negosyo ba to? O pagkakawang gawa? Mr. Chen, ganyan po talaga ang kalakaran sa merkado. Ang buhay ng eroplano ay 20 taon. Yung unang 10 taon, pambawi lang sa puhunan. Yung sumunod na 10 taon, doon pa lang ang purong kita. Mataas na po ang balik niyan para sa isang investment. Sige na, kalimutan na natin yan. Kahit cash-in, pera pa rin naman. Sige, huwag na nating gawing komplikado ang kontrata. Gawin na lang natin yung sinabi mo. Ang kita kada taon ay 300, di ba? Ganito na lang. Bawat buwan, bigyan mo ako ng 25. Gawin mo yan sa loob ng 20 taon. At habang nasa kontrata, bahala ka na kung anong gagawin mo sa eroplano. Kapag nasira, sagot ko. Deal o hindi deal. Ganun lang kadali. Hindi kailangan ng collateral. 25 kada buwan. Anong pinagkaiba nito sa pagrenta ng bisikleta? Hoy, sabihin mo lang kung oo o hindi. Sige. Pirmahan na natin ngayon din. Nang gabing iyon, magalang na inihatid ni Chen Chuang si Chen Feng pauwi. Mr. Chen, ikinagagalak kong makipagnegosyo sa inyo. Sa susunod, kung mayroon pang ganitong maliliit na negosyo, sana po ay ako ulit ang hanapin ninyo. Ay, dumating na ang dambuhalang 25 piso ko para sa buong buwan. Hahaha, ganito pala yung nakakabagot na buhay ng pagbibilang lang ng pera habang nakahiga, no? Hahaha.